Hello, magandang araw mga kababayan. So, meron akong video na nakita dito. Kwentuhan lang tayo ngayon ano. Wala pang upload si Kigs TV. So, ngayong umaga lang, nakita ko nag-share si MGX, kung kilala nyo, si Manila Ghost Explorer sa FB. Clippings ito ng I think unang hirit yata. So, sabing ganun dun sa parang ano, hindi kasi buo to parang pinutol na lang ni Manila Ghost Explorer. I don't know kung kailan ba to kinuha. Kung kailan ba to, ngayon lang ba to? Kasi may COVID-19 hotline pa sa babae. Pero anyway, yung mismong video panoorin nga natin to shinare ni Manila Ghost Explorer. Gaya na lamang ng ghost hunter na si John Pineda o mas kilala sa kanyang vlog na si Manila Ghost Explorer. Nag-explore ng mga haunted places, mga abandoned places. Yun ang purpose ng YouTube channel. Bata pa lamang daw, hilig na talaga ni John ang horror movie. Kaya naman ay... Ngayong gabi, samahan niyo ako at ikutin natin ang isang sementeryo sa Taguig na sinasabing kinakatakutan ng karamihan. So bigla nag-transition dun sa sarili niyang vlog. So ang ano ko lang, patok naman talaga yan, yung ghost hunting. Kaya nga marami nagko-content niyan ngayon dito sa atin mga kababayan ko. Kasi nga nasa culture na natin yan yung mga titos at titas diyan, di ba? Nung kayo lumalaki, sino sa inyong kinalakihan yung mga Magandang Gabi Bayan episode tuwing Halloween? Pati mga, kahit ngayon, yung mga KMJS episode ngayong Halloween, mga ganyan, di ba? Kasi lahat naman yan ay part ng ano natin, ng culture natin, mga Pilipino. Di ba? Most of you, lalo na yung mga OFW ngayon, di ba? Lalo na pagka kayo ay nakatira sa probinsya. Madalas yung ganyang mga stories Kahit ako nung nasa province pa ako nakatira nun before, may mga ganyang stories na talaga na hindi naman mawawala sa sa buhay natin bilang Pilipino. Kaya tuwing makakapanood tayo sa YouTube ng mga ganyan, hindi pwedeng hindi mapukaw ang atensyon natin. Isa na rin ako dun sa nagkaroon ng interest sa mga ganyang sa mga ganyang content kasi nga 'di ba pag ganyan talaga masarap talagang panoorin yan yung mga bagay na walang paliwanag ang science, 'di ba, nakakapukaw ng attention dahil sa paranormal kasi. Ang paranormal kasi 100% hindi pa naman proven ng science yan At dahil dyan, nagiging malaya tayong lahat magkaroon ng interpretasyon. Di ba? Since wala pang konkreto, pero may pag-aaral na ngayon, no? May pag-aaral na ngayon. Pero since wala pang konkretong information na pwedeng ituro sa mga tao regarding paranormal, nagkakaroon ng freedom yung mga tao na mag-imbento. Na hindi mako-cross-check kung ano ba talaga yung pinagagagawa nila, kung may basihan ba o wala. Doon ngayon papasok yung mga manloloko. 'Di ba? Kaya nga isa sa mga advocacy ko dito sa YouTube nung nag-start ako ay mag-spread talaga ng awareness na mapigilan yung mga panlolokong ganyan. Bakit ang laging tanong sa akin, bakit ka ba nakikialam? 'Di ba? Gasgas na tanong 'yan Bakit ka ba nakikialam? Hindi mo na lang sila pabayaan? Hindi pwede. 'Di ba? Kalayaan ko din naman 'to. Kalayaan ko kung pwede silang manloko sa YouTube, katulad ng mga sinasabi nyo na pabayaan na lang, na sa inyo pwede silang manloko, 'di ba? Mas lalong pwedeng magsabi ng totoo dito. Nagigets nyo? Bakit nyo ko pipigilan, men? 'Di ba?
Yan ang madalas na hindi ko naiintindihan sa mga kababayan natin pag may mga ganyan. Hindi, tapatin nyo nga ako. Lalo na yung bugok kagabi na kontra ng kontra sa akin. Si Archie. Archie, ano bang problema, men? Sabihin mo nga sa akin, supporter ka ni 88. Talaga naman peke si 88. May sinasabi ka kagabi, Archie, na mag-react ka na lang, huwag ka lang mambatikos. Kasama na yun dun eh. Ano bang reaction ang gusto mo, yung nakakatakot? Di ba? Ano pang silbi nun? Kaya nga nasa batas natin yung fair use, men eh. May commentary at criticism na nakalagay dun eh. Hindi pwede. Hindi ba pwedeng magganon? Saan ka nakabasa sa batas na hindi pwedeng mag-criticize? Ikaw ba yung may author ng batas natin, men? 'Di ba? Most of it nga tinatanong lang naman eh. Or kung halimbawa may napansing mali do sa video, talaga naman mali eh. Ngayon, para maklaro kung mali ba talaga yun o hindi, di sagutin. Yun minsan yun minsan ang nami-miss natin sa mga ganitong usapin, no? Na hindi naman inaapi yung idol nyo. Kayang-kaya naman ng idol nyong lumaban din naman ng katwiranan, di ba? Pwede naman kami magkatwiranan. Pwede niya naman sagutin yung mga puna dun sa video niya. Pero bakit hindi sinasagot? Laging ang katwiran, wala rin eh. Di ba? Hindi tinan mo ha, yung sagot ni Kuya Red. Sagot ni Kuya Red, mga kababayan ko. Ano ba yung sagot ni Kuya Red? Hanapin ko nga yung video na yun. Yung pagka niyayaya ng debate. Ang pagdedebate, mga men, healthy na discussion yan, na lahat tayo malalaman kung ano talaga ang totoo. Na hindi ko naiintindihan bakit kayo takot na takot malaman kung ano yung totoo. Dahil kung halimbawa, kung totoo naman talaga na totoo yung ginagawa nyo, so paano naging problem yun? Di ba? Tinan mo dito yung sagot ni Kuya Red, di ba? Si Kuya Red, ito, kung may mga humahanga sa inyo kay Kuya Red eh. Syempre pag nagsalita si Kuya Red, di ba? Kuya Red yan eh. Paranormal expert yan eh. Ang dami niyang explanation sa video niya eh, regarding sa gadgets niya, regarding sa syempre, dahil marami siya nalalaman, ako naguguluhan dun sa videos niya. Di ba? Hindi ba siya pwedeng subukin doon? Mga kababayan ko. Then ito yung isasagot niya. Hinamon daw ako magdebate nitong na to tao. Ayoko mga idol, hindi ko kailangan patulan kasi wala rin eh. Paano nasabing wala rin? Unang-una, apektado ka nga sa ginagawa ko. Di ba? Paano hindi kayo apektado? Siyempre, sinasabi mo dyan sa videos mo na naapektuhan na yung pamilya mo, apektado ka. Hanggang kailan ba tayo maglalaro ng pusa at daga dito, men? Di ba? Kung hindi mo kaya humarap, aamin lang naman na fake. Ano bang problema doon? Ngayon, ang tanong na iba, bakit ba naman kailangan paaminin mo pa? Para malinaw ang lahat. May mga nababasa ako sa comments ko na dati nilang tagasunod sa vlogs nila. At nasasaktan sila na tinatanga pala sila dati, neto lang nila nalaman. 'Di ba? At marami pang iba na naniniwala talaga. Big deal ba 'yon? Big deal 'yon. 'Di ba? Yan ang main problem sa social media. Sinabi ko na before yan eh. Yung misinformation dito. Diba, hindi ko nga naiintindihan sa inyo. Gustong-gusto nyo dyan sa peke. Well, kalayaan nyo naman yun, Dahil sabi nyo, tanggap nyo naman na fake for entertainment purpose para sa inyo. Ang problema, hindi nga inaamin ng idol nyo. Diba? Hindi ko nga naiintindihan bakit kayo nagagalit sa akin. Alam nyo naman palang fake. Kung alam nyo na lang fake at sinasabi kong fake, paano tayo nagkaroon ng problema? Diba?
Paano tayo nagkaroon? Pwede ba i-explain nyo sa akin kung paano tayo nagkaroon ng problema doon? Kapag sinabi kong fake, tapos alam nyo na palang fake. Hindi ba dapat doon kayo magkaroon ng problema doon sa taong nagsasabing totoo yung video nila kahit alam nyong fake? Katulad nung kagabi si Archie, no? Ang sabi niya sa akin, yung fake lang ang punahin mo, wag yung iba daw. Sinong wag iba? Yung pala si 88 pala. Fake din yun eh. Nagharap na nga kami niyan eh. Hirap na hirap siyang sabihin sa sarili niya na legit ang ginagawa niya eh. Di ba? Fake yun. Ano ba? Tapos wag niyo sasabihin na wag niyo sasabihin na pipigilan ko yung mga tao na sugurin kayo doon. Hindi ko naman tao yung mga yun eh. Yung mga bata daw, may mga bata ba? Wala akong tauhan dyan, no? Anong palagay nyo sa akin? Siguro nanonood sa akin, tapos sila yung pagsabihan nyo, hindi ako. Kung yung mga bata nga nila Donski na nagmumura sa akin, na nagbabanta sa buhay ko, hindi ko naman sinasabi sila, Kuya Red, na pagbawalan nyo yung mga bata nyo, di ba? Kasi alam ko din naman na hindi nila hindi nila sakop yon. I don't know kung talaga hindi nila sakop yon, di ba? Pero kung ganyan din lang naman, pipigilan nyo yung mga tao magsalita. Kahit nga ikaw nga na batikos hindi kita mapigilan eh. Kasi alam ko kalayaan mo yan, min eh. Kaya lang syempre, di ba, pag binabatikos mo, mas pipiliin ko sagutin kita, magharap tayong dalawa. Diba? Sasabihin mo, maskara. Ikaw kasi hindi ka makapag-explore, maskara. Well, yung hindi pagka-explore, let's say hindi ako makapag-explore dahil nakamaskara ako, etc. Na napapasinungalingan ba nun lahat na sinabi ko doon sa videos ng idol mo? At yung criticism ko? Ang tagal na nating napag-uusapan yan eh. Nawala namang kinalaman tong maskara ko eh. Ako nga, payag nga ako, kahit harapin ko kayo, kahit hindi kayo magpakita ng mukha eh. As long as na nakakausap kita, okay na sa akin yon. Wala namang kinalaman kasi yung pagmumukha mo sa sagot eh. Di ba? Proven naman yan eh. Kahit yung si 88, pinapakita niya yung pagmumukha niya, pero peke yung content niya eh. So ano kinalaman nun? O dahil ba hindi ko pinapakita ang mukha ko, peke na rin ba yung content ko? Di ba? Napakalabo ng mga napakalabo ng mga argument nyo. Hindi ko naiintindihan. Hindi ko alam yung iba sa inyo ba ay takot na takot kayo malaman ba yung totoo? Yun ba yun? Kasi nga naman, masasaktan kayo pag nalaman nyo yung totoo. Na inuulol lang kayo dun sa mga videos na napapanood nyo. Well, nagigets ko na naman yun na syempre, most of you siguro in denial. No, dahil yung iba sa inyo, ganito kasi ang nangyayari minsan eh. Yung iba sa inyo, nakapagbigay na ng pera. Diba? Magkano yung naibigay ng pera sa inyo? Kasi nga, nung una, naniniwala kayo na totoo yun. Then, may kumakalat na information na hindi pala totoo. Diba? At undeniably, na talagang hindi totoo. Kasi marami nagpatunay eh. Kigs TV, Master Gala, pinuntahan yung mga lugar. Pinuntahan yung mga lugar kung saan hindi talaga totoo. Tapos kayong mga supporter, lulukuhin nyo uli yung sarili nyo na hindi okay lang sa amin yun, at least kami, nag-enjoy kami. No, hindi okay yun. Tingnan nyo sa sarili nyo. Hindi okay yan. Kasi naniwala kayo nung pinapanood nyo yan eh. Hindi naman kayo mag-e-enjoy dyan kung hindi nyo alam na totoo yung pinapanood nyo eh. Kita nyo, pati sarili nyo, niloloko nyo na. Nasasabihin nyo, okay lang sa amin na fake yan. Hindi ako naniniwala na okay lang sa inyo yun. Palusot nyo na lang yan dahil napeke kayo. Hindi nyo matanggap sa sarili nyo na naloko kayo. Naiintindihan ko yun. Na halimbawa may inaasahan kang isang bagay tapos hindi nagkatotoo. 'Di ba? Hindi pala totoo yung inaasahan mong bagay. Yung nag-invest ka na ng feeling sa isang bagay tapos hindi pala totoo. 'Di ba? Naiintindihan ko 'yun. Masakit talaga yan. It takes time.
na maka-move on ka sa ganung bagay. 'Di ba? 'Yun ang pinakamahirap tanggapin sa buhay, yung naloko ka. 'Di ba? Mahirap kasi tanggapin 'yan, men eh. Pero wala tayong magagawa. Unang-una, hindi naman pag-ibig ang naloko sa inyo. Hindi naman kayo nabudol. Oras nyo lang naman. At yung paniniwala nyo lang naman. Kayang-kaya nyo naman bumangon, mga men eh. Hindi ko alam kung ba't mas pinipili nyo mag-stay sa ganyan. Hindi ko sinasabi huwag kayo mag-stay dyan. Nakalayaan nyo yan. Pero gusto ko lang unawain na ba't kailangan kayo mag-stay at magtanga-tangahan sa ganyan, men. Diba? Gagalit kayo sa akin kasi ang kinakatwiran nyo, alam nyo na peke, o alam na palang peke, ba't nagagalit kayo sa akin? Every time na sinasabi kong peke, ba't kayo nagagalit sa akin? Alam nyo naman pala. Hindi ko talaga naiintindihan. Baka mahina lang ang isip kong pumick up. Di ba? Parehas tayo ng paniniwalang peke yung video. Ikaw din, kamo alam mo ng peke. Pero nagagalit ka pa rin sa akin. Actually, hindi ka na dapat naapektuhan sa akin every time na sinasabi ko fake ang video kasi alam mo ng peke eh. Ba't nagagalit ka pa rin sa akin? Di ba? Bakit? Kasi alam mo sa sarili mo, marami pa rin naniniwala sa idol mo. Di ba? Kasi kung lahat kayo, ang mentality nyo, alam nyo ng peke yan, kahit magsasalita ako dito na peke yung idol nyo, hindi nyo na ako papansinin. Kasi alam nyo naman na lahat eh. Pero alam nyo sa sarili nyo, may naniniwala kasi sa idol nyo. Di ba? May mga naniniwala sa idol nyo. Yan ang hindi nyo natatanggap sa sarili nyo eh. Kaya kinokontra nyo ako na manahimik ka na lang, di ba? Who the hell are you? Sino kayo para pagsabihan ako manahimik? 'Di ba? May ginagawa ba ako masama? Ano yung masamang ginagawa ko? Hindi. Tatanungin ko kayo. 'Di baka naman may masama akong ginagawa dito eh. 'Di ba? Baka mas masama ang ginagawa ko kumpara sa namimiki ng video. Gusto ko kayo maintindihan, ito na yung chance nyo. Pero syempre kung sasabihin nyo sa akin yung dahilan kung ano yung masamang ginagawa ko, i-analyze natin kung bakit masama yung ginagawa ko sa paningin nyo. Di ba, men? Maraming di ba? 2 taon na kayong sumusuporta dyan. Ako, hindi ko naman kiniklaim ng dahil sa akin, na-expose sila na fake ang ginagawa. Di ba? Kasi tandaan nyo, kahit walang Bungo TV, darating at darating ang time, makakapa nyo yan. Na hindi totoo yung ginagawa nila. Darating yung time. Ano ba kayo doon? Gusto nyo ba yun na pinipeke kayo ng pinipeke? Dahil tanggap nyo na fake? Para naglulukuhan lang kayo. Kung ganon. Habang yung mga idol nyo, sinasabi ganon ni Donskio, 1,000% daw. Sabi niya kay Ma'am Nimpa Bartolome, legit daw siya 1,000%. Ganon din si Kuya Red. Sabi ni Kuya Red, sa pagkakalam, wala daw siyang fake na ginawa. Pahig kayo, naglulukuhan kayo habang nanonood kayo. Kahit kayo, alam na alam nyo ng fake. Tapos yung mga idol nyo, confident pa rin sila na totoo yung ginagawa nila. Ay, naglulukuhan pala kayo. Kaya nga sinasabi ko, nagtataka ako, ba't ako inaaway nyo eh. Diba? Tayo yung parehas na may alam na peke yung ginagawa nila. Tayo yung dapat magkaganito oh. Tapos yung idol nyo, sinasabi 1,000% daw na totoo yung ginagawa niya. Yun ang kinakampihan nyo. Diba? Pero kalayaan nyo yan, men. Kalayaan nyo yan. Diba napapansin nyo nga, kahit na pinagtatanggol nyo yan at alam nyo peke, hindi nga kayo makaharap sa akin eh. Ng healthy discussion eh. Kahit hindi na debate, discussion man lamang. Ako nga, willing ako matanong eh. Siyempre, wag yung personal na buhay ko. Wala talaga kayong pakialam doon. Tanongin niyo ako doon sa mga pinagdadadaldal ko dito sa
dito sa vlog ko. 'Di ba? Pero yung mga tao sa buhay ko na wala namang kinalaman sa pagbablog ko. 'Di ba? Out of the question na 'yon, mga kababayan ko. Tsaka yung mga taong walang kinalaman dito, 'di ba? Pero lahat ng mga sinabi ko dito sa vlogs ko, tanungin niyo ako. Willing ako. Ganon din naman ako sa kanila. Willing din naman ako magtanong sa kanila ng kahit ano nasa vlog lang nila eh. Wala naman akong pakialam sa mga personal na buhay niyan eh. 'Di ba? Yun lang naman ang yun lang naman ang dito. O bakit kasi kailangan mo pang yun? Matigas eh. 'Di ba? Inaaway pati ako eh. Inaaway ako eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh, 'di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo eh, tandaan nyo kahit walang Bungo TV, hindi ko tinitake yung credit na nagigising yung mga tao. Kahit walang Bungo TV, darating at darating ang time na mararamdaman yun din naman sa sarili nyo yan. Kaya lang syempre, itong ginagawa ko, karapatan ko din naman to bilang citizen ng Pilipinas na magsalita dito ng gusto kong sabihin. Di ba? Ngayon, kung labag sa batas yung sabihin nyo sa akin. Maglatag kayo ng ng source nyo na labag sa batas nung ginagawa, titigil ako. Yun lang naman. Pero as long as na yung video nyo nasa may bugok dito kagabi eh. Sabing ganon, edi i-public ko din daw yung mukha ko. Sabi niya gano'n. Kaya nga hindi ko pinapublic dahil ayaw kong pag-usapan yung mukha ko eh. Yung mga idol mo, pinablic yung yung video niya. Di malamang pag-uusapan. Diba? Ito may nag dito. May nag-comment dito. Sabi niya, maraming nagpapasalamat sa iyo, Bungo TV, na tauhan na ang iba na nag-donate sa mga fake GH. Ang iba naman kasi naglalagay sa screen ng GCash nila. May mga baguhan na mga Ghost Hunter Bungo naglalagay na ng GCash. Gising na madlang people, ayan nga si Kigs TV. Ang taga-debunk sa mga fake GH, saludo ako sa inyong dalawa. Ay nako, same lang Bungo TV, sinungaling nagawa. Tungkol sa video ni Baby Bosamar. Ito lilinawin ko, yung pagbibigay ng GCash, hindi naman masama yan eh. As long as na alam mo yung dahilan kung bakit nagbibigay ng GCash. Ano ba yung main reason? Bakit ka magbibigay ng GCash sa isang tao? Magbibigay ka ng GCash dahil, number 1, natuwa ka do sa pinapanood mo. Nalibang ka, no? Wala namang masama yun kahit magbigay kayo kay Kuya Red, kila Donsky, walang masama yun dahil dahil nalibang ka. Pero magbibigay ka ng pera dahil sa isang bagay na hindi totoo. Doon tayo magkakaroon ng problema. 'Di ba? Halimbawa, magbibigay ka ng pera dahil kailangan ng pambili ng gamit pang explore. Alam mo naman hindi naman totoo yung pang explore. Hindi naman totoo yung multo na 'Di ba? Or magbibigay ka ng pera para tulungan yung mga batang aswang. Ito isa pa ito. 'Di ba? Isa pa ito. Medyo ako dito eh, nanggigigil ako dito men eh. Do sa style ni Jasper na to. Hindi ko na nga pinapansin to si Jasper dahil alam ko kasi nilaglag na ni Kuya Red to. Hindi, actually umamin to. Hindi naman sa akin, kay Kuya Red to umamin. Pero sa tingin ko parang to lalo niya sinasadya eh. Just imagine mga men, itong panlulokong ginagawa ni Jasper na to. 'Di ba? Sa kanilang simpleng handog kila aling tapos maglalagay siya ng dito ng contact niya, no? Yung mga ganyan, yung biruin mo batang aswang. para
bagong sapatos. Binibilhan niya ng ganyan. Saka Aling Virgie, ito para sa iyo. Itong damit. Yan. Pasensya na Aling Virgie ha. Wag ganyan. Ito naman yung technique ni Jasper na to. Ito mga kababayan ko ha. Nanghihingi ba si Jasper? Hindi. Pero the way siya magsalita na tinamo ha. Para sa iyo. Itong damit. Yan. Pasensya na Aling Virgie ha. Pasensya na Aling Virgie ha. Ito kasi, ang ginagawa ni Jasper dito, nagpaparinig siya. Tinitrigger niya kayong, magbigay. Then ito may pa-Jollibee na, oh. If I know, baka mamaya kamag-anak mo lang Jasper yung mga yan, eh. If I know, I don't know. 'Di ba? Yung mga aswang, baka anak mo nga lang yan, eh. So yan, nandito na ako sa Jollibee mga lods, no, para bumili ng pagkain sa mag-ina. Dito na mga lods yung order natin. So nakuha na natin. Labas na tayo, no? Tignan mo how bullshit it is. 'Di ba? Tapos yung mga buti naman idol, okay na sila, ingat, 'di ba? Dami niya inuulol dito, men. Pang to palipad trigger to eh. 'Di ba? Donation trigger tong mga to eh, yung masayang salo-salo. I'm so sure, no? Kabulshitan to. Kaya nga ang theory ko bagamat hindi naman ako sigurado, baka malay mo lang anak at mo lang to asawa mo to yung mga yan di ba men? Mag quick investigation nga tayo dito kay Jasper dito sa Jasper Calamo ang kanyang FB tingnan nga natin FB ni Jasper. Nakikita nyo kung ano yung pattern, kung paano kayo inuulol ng mga fake ghost hunter. Sa mga ito ha, tatandaan nyo, akala nyo kasi, yung mga sponsor kasi, pera yung nagiging problema Halimbawa, magbibigay sila ng pera, no? Kasi may aswang pala tayo na tutulungan. So, magbibigay ng pera si sponsor. Let's say, 5,000 pesos. 'Di ba? Ngayon, nung binigay na yung pera do sa Ghost Hunter, nalaman ngayon ni sponsor na fake pala. Ang hindi ko naiintindihan minsan, aawayin naman ni Ghost Hunter si sponsor. Bibigay-bigay ka tapos manunumbat ka. Gago. Hindi ganoon yung problem. 'Di ba? Tapos yung mga supporter gago din. Aawayin din sa ang yabang-yabang bibigay ka ba tapos pala ganyan din lang pala susumbat mo lang ibibigay mo. Di sana wag ka na magbigay. Gago. Akala niyo ba ang problema doon yung perang binigay? Hindi yun ang problema doon Kasi yung mga yung mga kababayan nating OFW, mga kababayan ko. May extra yung mga yan. Hindi naman nalilingid sa kaalaman natin. Most of them successful sa ibang bansa at meron talagang ekstrang ibibigay sa kababayan natin. At saka mga kababayan nating OFW ay mga likas na matulungin talaga yan. 'Di ba? Kaya nga sila nagbibigay kasi handa silang mawalan nun. Nakahanda yung pagbigay nila Yung pera, walang kwenta yung pera doon. 'Di ba? Alam mo ang kinakagalit ng mga naloloko? Yung feelings kasi nila na naloko sila. Yun ang hindi kahit kailan maibabalik ng Ghost Hunter sa kanila. Maybe halimbawa nakapagbigay ng 1,000 pesos, no? 1,000 pesos, no? Sige pang kaya, nalaman na fake pala yung aswang. 'Di ba? Ngayon magmamalaki si Ghost Hunter na puro ka ganyan. Ito na 1,000 pesos mo, binalik yung 1,000 pesos. Hindi yun Akala niyo ba tapos na yung problema pag naibalik yung pera? Hindi pa rin. 'Di ba? Kasi nga inulul mo yung tao. Kahit kailan hindi mo makokure yun. Yung tiwala na binigay sa'yo ng tao, kaya siya nagpadala ng pera, hindi mo maibabalik yung pagsinira mo. Yan ang dapat naiintindihan yung
Mga bobong ghost hunter na na kayo pa yung matapang pag kayo pa yung na-booking. 'Di ba? May mga ganyan eh. Magbibigay-bigay pala tapos isusumbat din palang mga putang ina nyo pala eh. Pinagluloko nyo yung tao kaya nakapagbigay eh. Kakapal ng mukha nyo na kayo pa yung ganun O balik tayo dito kay hindi si Jasper yun ha. May iba kasing ghost hunter na ganun na nagagalit pagka alimbawa sumama yung loob ng OFW kasi alam nila na naloko sila. O balik tayo dito kay Jasper na to. Men, ano ba itong ginagawa mo na to? Wala na ito sa pag-ghost hunting eh. Yung may pa-Jollibee si tinan mo yung method nitong mga budol na to. Ito sa akin, I'm sorry Sir Jasper, pambubudol to eh. Tingnan mo yung method na gagawin niya papasakayin kayo dito, 'di ba? Pasasakayin kayo dito sa mga aswang-aswang content niya. Then nang tutulungan na lahat ganito ang pattern eh. Ganito yung pattern. After biglang paaawaan kayo na ito pinapakain niya na yung aswang, 'di ba? Binibigyan niya ng mga gamit-gamit yung aswang. Michael Kors pa, 'di ba? Then ayan munting regalo, may cellphone pa nga na binigay men eh. Ayan may cellphone na bago na. Hindi ko alam, part pa ba ng pag-ghost hunting 'yan? Hindi ba kayo nakakahalata na napunta na sa humanitarian yung content niya? Okay lang sana halimbawa, ito kasing mga ginagawa dito, hindi na ito pang content eh. Hindi na ito pang content men eh. Pwede mo na sabihin niya na natulungan ko na po sila, normal na po ang buhay nila. Pero ipapakita mo pa na nagpapakain ka, salo-salo kayo, binibigyan mo ng regalo, 'di ba? Nagpapatrigger ka nito sa mga nanonood sa iyo. Nagiging kupal ka na men. Kasi hindi naman content mo ang ang pag-ghost hunting eh. At dahil dito, marami nang maantig ang puso diyan. Marami nang magpapadala sa hindi ko sinasabing humihingi ka diyan pero the way ka kasing mag-video dito, pinapakita mo na pinapakain mo sila, tapos pasensya ka na, ito lang ang maibibigay ko sa iyo. Nagpapa-trigger ka niyan, wag mo ko uululin. Papunta ka pa lang Jasper, pabalik na ako sa mga ganyang style. 'Di ba? Ilang ghost hunter na encounter ko na ganyan ng style. Maniwala ka sa akin. 'Di ba? Napaka-amateur ng ginagawa mo. Umpisa pa lang ng pang-uulul tong ginagawa mo na to. Mahaba yung serye na yan. Nagawa na nila Ghost Hunter 18 yan eh. Sino yung mga dating supporter ni Ghost Hunter 18 dyan? 'Di ba? After na mag-aswang-aswang, may tinulungan na aswang, biglang manghihingi na ng pera para sa... Technically ito, sa totoo lang, Jasper although wala ka namang sinasabi dito na na nanghihingi ka dito. Technically panghihingi to eh. 'Di ba? Nakikita niyo yung modus na ginagawa. Unang-una, bakit ba binibigyan yung pagbibigay Walang problema doon sa pagbibigay eh. Let me make myself clear Walang problema doon sa pagbibigay eh. Pero bakit ka nagbibigay? Dahil alam mo kasi, dating aswang to na kailangan magbagong buhay. Yung dahilan kung bakit ka nagbibigay, niloloko ka. Kaya para sa akin, mas okay pa sana ang ginawa mo, Jasper. Walang makain po ang pamilya ko eh. Kaya sana padalhan nyo po kami ng pera, pampakain. Mas gusto ko pang ganun eh. Kasi yung dadaanin mo sa mga paaswang-aswang na to, then after magamot mo na bilang aswang, biglang papakita mo, tinutulong-tulungan mo. 'Di ba? Niloloko mo yung mga nanonood sa iyo. Kahit saan tayo makapunta, hindi totoo tong mga aswang-aswang na to. Kahit saan tayo makapunta. May pinanghahawakan ako sa iyo, Jasper. At sa mga bobong naniniwala dito, please lang. 'Di ba? Paano pag natuklasan ng mga sponsor mo yan, inuulol mo pa lang sila sa aswang-aswang na yan?
maybe yung iba, magbubulag-bulaga na lang, ano? Pero kayo mga magbubulag-bulaga na yan na, ay, peke pala, di ko na lang papansinin. Kapag hindi kayo nagsalita, mas marami pang mauulol katulad nyo. Maniwala kayo sa akin. Pati yung mga desperado na, ganito ano, way back siguro a year ago, ano, isang ghost hunter na may ano, na may inaalaga ang duwende. 'Di ba? Lumapit sa akin yung ano, yung biktima niya. Kaya ayaw na magpakwento eh. Yung kadalasan yung mga nagsusumbong sa akin, huwag nyo na lang ikwento kasi mahalata po na ako yon, 'di ba? Pero pinapa-inform sa akin. Pero hindi ko naman sasabihin yung pangalan, pati yung ghost hunter hindi ko sabihin ng pangalan. Just imagine isang ghost hunter nag-aalaga ng duwende. 'Di ba? Ngayon itong ghost hunter na to, itong kanyang maswerte yung mga OFW nagbibigay dito, may extra kayo eh. Pero itong mga kababayan natin na walang-wala, desperado, halimbawa, yung asawa niya kasi may parang bukol sa lungs. Ang mangyayari, hihiling magwi-wish sa duwende niya or bebentahan ng something. Di ba? Kasi effective daw 'yon. Kasi binasbasan daw 'yun ng engkanto niya. Totoo to. 'Di ba? Binasbasan ng engkanto niya or ng duwende niya. Ngayon, walang nangyari. 'Di ba? Sa akin nagsusumbong sa akin ng hindi naman pala effective, Sir Bungo eh. Ay, gusto ko man sabihin na tanga-tanga ka kasi. Pero hindi ko masabi kasi nga desperado yung tao. 'Di ba? Desperado yung tao. Hindi ko pwedeng i-mock yung pangangailangan niya dahil ako nanggaling din ako sa ganyan. So sobrang alam niyo yung magi-exam kami nung college. 'Di ba? Sa nursing, magi-exam kami noon. 'Di ba nung araw uso yung chain text na pass this yung halimbawa praise God, then pass this to 10 person at matutupad yung wish mo. So sobrang desperado kong makapasa sa exam noon. Ginawa ko 'yon. Kahit alam kong kabulshitan lang 'yon. 'Di ba? Kahit alam kong kabulshitan 'yon, ginawa ko 'yon. Kasi wala namang mawawala kung gagawin ko 'yun eh. Kaya naiintindihan ko yung mga taong may pinagdadaanan. Yung nangyari nga sa anak ko, 'di ba, na yung nagkaroon ng malubhang sakit yung anak ko before. Kahit hindi ako nagro-rosary, kahit na hindi ako fan ng mga ribu-ribulto sa Katoliko, lahat yun niluhuran ko, lahat yun. Kasi naiintindihan ko yung yung act of desperation ng isang tao eh. Na may panghahawakan ka talaga eh, na paniniwalaan mo tapos hindi pala mangyayari. 'Di ba? Masakit 'yon na katulad niyan yung kinikwento ko sa inyo, bumili ng bato na binasbasan ng engkanto. Isang kahig, isang tuka 'yon ha. I mean, labandera siya. Minsan nga pinaloadan ko pa yun para lang makausap ko eh. Tapos biglang sa uli sasabihin niya pala, wag niyo na lang po ikwento kasi mahalata ako. Natakot din. 'Di ba? Biruin mo nag-ipon siya ng 1,000. Naniniwala kasi siya na may mangyayari doon sa bato na ibebenta sa kanya na binasbasa ng engkanto. O just imagine kayo mga OFW, kayo swerte kayo, may extra kayong pambili. Paano yung mga ganun taong naloko? Anong gagawin nyo dun? Pupurihin nyo pa rin ba yung ghost hunter? Isa pa, ito taga Mindanao, may alaga din duwende. Ayaw rin magpakwento. Yung di ba pagka mag-OFW kayo, mag-OFW kayo, may medical exam. Tama?
hindi yung ano niya, yung medical ano niya, bumabagsak siya sa medical kasi may nakikitang bukol. Nakalimutan ko na kung lungs din yata yung bukol or ano. Basta somewhere may nakitang bukol. Hindi daw siya qualified na ano. May nagpresenta taga Mindanao. 'Di ba? Na 20,000 daw hihilingin daw sa duwende. Ay sorry, mix up na yata ako. Luzon din yata. Ito naman yung ano naman to. Iba pa pala yung 20,000. Ito yata yung yung mga old school Bungo TV na content ko to inano ko lang niretract ko lang yung video ko kasi nga sinabi sa akin ano daw yung tungkol dun sa chocolate cake, naalala nyo? Naiaalay doon sa duwende. Yun! Nagpadala ng pera para doon sa 1,000 yata or 2,000 pambili ng chocolate cake na iaalay sa duwende. Tapos wala ring nangyari. Hindi na siya pinansin after niya magpadala ng pera. Ni yung chocolate cake niya, hindi niya nalaman kung pinambili ba talaga o hindi. O sayang ang pera. Broken hearted yung nagtiwala. 'Di ba? Hindi ko naman pwede sabihin tanga ka. Kasi nga naiintindihan ko yung pagiging desperado ng tao, lalo na pag gipit na. Yun ang wag na wag niyong paglalaroan. Masakit yun. Lalo na sa mga taong umaasa. 'Di ba? Maswerte kayo, hindi kayo kabilang sa mga ganon. Pero dahil kasi napapanood kayo na, oy, nagbigay si Ganire. Diba? Nagbigay si Juan de la Cruz. Si Pedro nagbigay ng 20,000. Magkakaroon sila, uy, marami nagbibigay. Baka nga naman talagang totoo. Diba? Then malalaman nila fake pala. Konsensya nyo naman bilang kapwa Pinoy kayo. Tapos gagalit kayo sa nagsasabi ng totoo. Ipipilit nyo pa rin talaga na entertainment lang naman yan entertainment. Kayo, alam nyo, paano yung iba? Diba? Paano yung iba? Parang pelikula lang yan. Mga nasa pelikula, nanghihingi ba ng pera yon? Oo nga naman, nanghihingi ng pera. Pag magbabayad, bibili ka ng ticket sa sinihan, papanoorin mo sila. Diba? Pero yung during, halimbawa, nakikipaglaban sila sa kalaban, uy, kailangan namin magpadala kayo sa GCash namin para mabaril namin yung mga kalaban namin, di ba? Wala namang ganong pelikula Tinatangan nyo na lang yung sarili nyo dyan sa dahilan na ba't ika yung pelikula, di ba? May involved kasi na pera. Okay lang sana kung ang inuubos niyan sa inyo yung oras nyo lang. Di ba? Actually, iniisip ko kahit oras nga, hindi rin dapat nakawin sa inyo Kasi unang-una, hindi nyo rin naman kasi alam kung totoo yun o hindi, yung ginagawa nila. So pag nanakaw pa rin ng oras yun sa paggawa ng fake content, kayo ba, tapatin nyo ko, gusto nyo ba makapanood ng peke? Huwag nyo na naman sa akin dadahilan yung pelikula na yan. Yung pelikula kasi, from the very beginning, bago nyo panoorin yan, alam nyo ng fake yan. Alam nyo ng acting lang yung sa pelikula. Diba? At sa pelikula, inuulit ko uli, may tinatawag tayong suspension of disbelief. Kapag gumana yung suspension of disbelief habang nanonood ka ng pelikula, yun ang nagiging dahilan kung bakit tayo naiiyak, natatawa, natatakot sa pinapanood natin sa sine. Or kahit sa TV. 'Di ba? Kung bakit tayo in love, kung bakit do sa pelikula, 'di ba? 'Yun yung mga dahilan, men. Yung sa from the very beginning ba, yung hindi naman suspension of disbelief ang nangyayari diyan Pag nanonood ka ng peking content ng Ghost Hunter. Kasi pag pinapanood mo talaga sila, totoong-totoo sila sa paniniwala mo. Hindi mo sila iniisip na fake yung ginagawa nila. Nagiging ganito na lang ang nangyayari. Pag nagiging overwhelming na yung evidence
na pinapakita sa inyo na peke talaga yung ginagawa nila, saka nyo na lang i-adjust yung sarili nyo na okay lang sa amin na peke, at least kami nag-enjoy kami. Katangahan yun. Ginagawa nyo tanga yung sarili nyo. Di ba alam nyo palang fake pero nilalagay nila sa label nila, Ghost Hunter sila. Ghost Adventure. Gash TV. Di ba? Hindi nga sinasabi sa ano nila, sa vlog nila na for entertainment yung ginagawa nila, 'di ba? Kayo naman, mga kababayan ko. Bago ako magtapos nga, basa-basa nga tayo ng mga ano dito, ng mga comments at shout out tayo, no. Shout out Ma'am Sonia Cruz, Joshua Tayamora yon. Sino tong user, ano? Tags lang ang babasahin ko po, ha. Ma'am Ellie Rivera, hello. Yung kay Jenrick na vlog niya, naiinis ako. Gawa ng meron siyang pinapatay na batang mga aswang. Ginigilitan niya ng leeg tapos tinapon sa may sapa. Aswang na naging manok. Dami. Yung ito, ha. Yung may mga pinapatay-patay sa hindi totoo 'yon. Kasi kung totoo 'yon, dapat binablock na sa YouTube 'yon kasi bawal 'yun eh. Snuff film ang tawag doon. Illegal 'yung kahit sa bansa. Illegal na may pinapatay ka sa video. Actually, kahit di mo i-video, illegal pa rin eh. Sino pa ba dito? Si Ma'am Len Swing. Miss Luna Bella, hello. Venus Procopio, hello po. Sana mga Ghost Hunter na namimeke, wag na pasweldohin ng YouTube. Hindi pwede. Hindi, yung paggagawa, actually, bawal ba gumawa ng fake content sa YouTube? Hindi naman bawal. Ang pinag-uusapan lang dito, yung moral obligations mo lang na sabihin sa tao na fake yung ginagawa mo. At nagiging bawal 'yan sa batas na natin, hindi sa YouTube mismo. 'Di ba? Kaya naging bawal sa batas Article 318. 'Di ba? Sabing gano'n nung isang bugok na nag-comment sa akin. Sabi ko, pinapatigil niya ako mag-comment eh. Sabi kong gano'n, bakit bawal ba yung ginagawa ko? Sabi nung isang bugok na nag-comment, bakit bawal din ba ang ginagawa ng mga Ghost Hunter? Oo, bawal. Article 318. Basahin mo. Other deceit. Syria, hindi ko mabasa yung name. Shoutout sa'yo, sir. Sabi ni Ma'am Julesa, ang inaabang ko, Sir Bungo, ay yung pinapulis ka nila tas may warrant ka na. Nasa bilangguan ka na. Kasi nga lahat papel na hawak na is peke. Saan sila ang tahimik na nila? Hindi, baka nag-iisip lang sila ng Hindi pwede naman yan eh. Gumawa sila ng totoo talagang video. 'Di ba? Kaya lang humanda sila sa sa mga tao, maboboring na sa gagawin nila kung totoo yung gagawin nila. Kasi sinanay nila sa kalabugan eh. Madaling ma-high blood ka mo sa sobrang pinagluloko ka na. Hindi ko mabasa yung name, si Miss M. Hello, Miss M. Sabi ni Lucargot, yung walkie-talkie daw, try. Sapi case ng Ghost Adventure. Ghost Adventures pwede makumpara sa mga peke na sapi. Check ko to, sir. Shoutout Ian Larong. Phil Vlogs, hello. Mark Lopez, hello. Sir Aris Galvan, hello. Michael Acosta, hello.
SGPH King, hello. Batang Yagit, hello. Sabi ni Papsi Choi, yung mga GH konting kalabog ni nervyos agad. Yung mga legit, oo. Sila tapang nila eh. Hello, Skyflick. Queen MJM. Sabi ni Evelyn ko, oo, tama yung kamay na nakipaghilahan sa door at kitang-kita namang manonood at demonyo daw yan. Boss Bungo, yung huli na di kulong. Naiiyak daw sa inggit, sabi ni Cedric. Di. Ano yung ano? Hindi. Pwede bang ma-identify nyo kung alin dun yung kinaiinggitan kila Kuya Red? Yung maraming subscribers? Eh kung tutuusin lang naman, madali namang gatasan ng subscribers ang video nila eh. Alam mo ang gagawin ko? Pupurihin ang video niyan. Yung mga uto-utong naniniwala dyan, magsusubscribe din sa akin. Kaya lang hindi ko ginawa eh. Sabi ni All About Rubik's Cubes. All About Rubik's Cube pala. Yan, tama yung pakita mo mali nila. Ilang beses ko na nakita mga videos ni Kuya Red na klarong-klaro ang edit. Ewan ko ba ba't ang daming napapaniwala. Ito paulit-ulit to si Ma'am Shonel Lenares. Try nyo si Real Ghost TV. Si Real Ghost TV, may mga videos po ako dyan kay Real Ghost TV. Di ba gumamit siya ng Shopee mask? Nabili niya sa Shopee, sabi niya alien daw. Hello, Lawrence Dagpilan. Kanazuki Perena, hello. Para kang tae. Hello. Venus Procopio. Na-shoutout ko na. Ma'am Herminia Yamazaki. Sabi niya gano'n, ito naman si user something. Si Maestro Ozzy po ang pinakamagaling na manggagamot. Maraming natulungan niya. Respect naman po sa kanya dahil magaling po siya manggagamot. Panoorin nyo nga yung pagharap namin ng Maestro Ozzy. Hindi niya nga maipaliwanag yung sinasabi niya. Ito yung tanong na sa mga ganyan, hindi na usapin niya ng nakakapagpagaling ba siya o hindi. Ang usapin niyan kung yan ba ay galing sa Diyos o hindi. Malinaw na hindi galing sa Diyos yan. Dahil ang galing sa Diyos, hindi pinagkakakitaan. Tandaan nyo yan. Number 1 na sinasabi sa Bible yan. Ibinigay sa inyong walang bayad, ipamigay nyo na walang bayad. Diba? Sabihin nyo naman, paano mabubuhay yung manggagamot kung hindi magpapabayad? Di magtrabaho siya ng ibang trabaho. Si Jesus Christ nga, naging karpintero eh. Hindi niya naman pinagkakitaan yung power niya eh. Di sana milyonaryo na sila Jesus Christ at Mama Mary nun. Ikaw naman. Sabi ni Egary Malakad. Talyer ata ang pinuntahan niya, pukpok ng pukpok. Kalabog ng kalabog, talyer. Sabi ni Walter Navarro, gusto ko yung Talino 619, si Corina, ang ganda pa rin 619 ang tawag sa akin. Sabi ni Bernard Arcamo, I really admire Bungo TV. Debunking Ghost Hunter. I salute him for exposing blah blah. Salamat po. Sabi ni Marlon Rimado, shout out sa'yo, Kuya Red. Ayoko nang sabihin. Helena Lynn, hello po. Boxer Devin Kevin. Yung White House. Oo nga, yung White House. Inaabangan namin yung White House. Kung mapupunta ni Kigs TV.
Salamat Marco Villaruel. Maria Oros, hello po. Sabi ni John Patrick Barcelo. Nakakatawa daw yung reaction. Krauskal, hello. Nicole Cutie, hello. Akiko Bell, hello po. Mac Daniel, hello. Ronald Amparo. Jeffrey Maceda, hello. Wala bang basher? I love your X-Men collection. Opo, may X-Men collection ako. Yung sa cartoons lang. Sabi nga ni Third Eye Vlog Hunter, Sir Bungo, patunayan mo rin sarili mo. Pansin ko sa'yo, puro ka kuda. Explore mo yung place para maniwala. Yung place, hindi naman yun ang problema. Paulit-ulit na lang tayo. Sino ba tong bugok na Third Eye vlog hunter na to? Walang problema do sa place. Bakit ako pupunta sa place? Yung video, yung fake. Ano ba to? Evil Alvin music na to. Moonstar Alvin. Sige, si Moonstar Alvin. Video yung fake. Hindi yung lugar. Tanga-tanga mo naman. Pansin ko sa'yo, puro ka kuda, explore mo yung place. Hindi nga yung place na may problema. Ang tatanungin mo sa akin, may problema ba yung place? Hindi ko alam. Pero base sa investigasyon ng Rated K, walang nagparamdam. Nung sila Kuya Red na ang pumunta, may nagpaparamdam na. What does it say to you? Mary Jane Hinampas, hello po. Mark with Ride, hello. Sabi ni Geekman Sniper, guys, di ko maintindihan ng mga tao na naniniwala sa kanila. Tulad kay Lods Bungo, yung maskara niya ang gusto nila paalis, men. Be specific naman, kaya nagmask yan para seguridad niya, di ba, men? Walang kinalaman ng mask niya sa kasinungalingan. Exactly. Wala namang kinalaman to eh. Kahit ba na masabihin ko dito na kahit anong sabihin ko dito. Hindi nakaka-apekto yun dahil nakamaskara ako. Hello, Ma'am Tamiya, Samuel Vlogs. O, kita nyo, sabi ni Mark Israel Tolentino, kahit ako na biktima ng kalokohan nila, idol ko pa naman dati si Kuya Red. Inisip ko na lang gusto nila kumita. Kaso panloloko na nangyari, di ba? Yan ang sinasabi ko, yung pagkagustuhan yung kumita, wala namang problema doon eh. Di sabihin nyo na ito ay for entertainment lamang po. Diba? Kasi kapag diniklaran yung totoo ang ginagawa nyo, yan ang magiging batayan ng ng kahit na sino eh. At kayo di naman ang mapapahiya dyan, men. Katulad ngayon, di ba? Pag nade-debunk kayo di naman ang mapapahiya sa ginagawa nyo. Paano naging kasalanan nyo ng mga nag-debunk? Di ba? So yun na lang. Naabot na ako ng mag-iisang oras na yata. Anyway, mga kababayan ko, maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.